Ka-Express, nagulantang ang buong basketball community sa pinakahuling balita mula sa Gilas, Pilipinas. Isang video ang kumakalat, nagpapakita ng isang pangyayari na tiyak na magpapainit sa labanan. Kevin Kembao, official nang nagbalik sa ensayo sa Gilas, Pilipinas nitong Lunes matapos ang kanyang paglalakbay sa US para sa kanyang NBA bid. Muling sumama si KQ sa team sa kanilang ikatlong Monday-only practice. Ito ang kaganapang gumulat sa marami at nagparamdam na papalapit na tayo sa buong pwersa ng Gilas. Pero habang nagbubunye sa pagbabalik ni KQ, bumubulaga rin ang katanungan, kompleto na nga ba talaga ang Gilas lineup? Habang ang mga players na abala sa PBA Finals ay wala pa sa ensayo, nananatiling malalim ang pinupunan. At kumpirmadong hindi pa rin makakalaro si Kai sa Gilas dahil sa kanyang injury, at mukhang hindi pa rin nagpapakita sa team si Renz Abando na siyang nagpapaisip sa marami kung kasama pa ba siya sa Final 12 para sa FIBA Asia Cup. Sa gitna ng mga kaganapang ito, nakabuo na ba ang Gilas ng sapat na pwersa para sa Asia Cup? At sino-sino ang tiyak na haharap sa Macau Black Bears? At paano ito makaapekto sa kanilang kampanya? Abangan natin ang detalye. So Ka-Express, magandang araw sa inyo. Direkta mula sa sentro ng action, meron tayong breaking news na tiyak magpapataas ng inyong mga balahibo. Matapos ang halos 2 linggo ng seryosong paghahanda, umarangkada ang ikatlong Monday-only practice ng Gilas, Pilipinas. At hindi lang basta ensayo ang nangyari dahil ayon sa mga insiders at isang video na ngayon ay kumakalat na parang apoy sa social media, isang malaking sorpresa ang bumulaga sa atin. Kompleto na ang 11-man core ng Gilas, Pilipinas na kasalukuyang naghahanda para sa nalalapit nilang tune-up game kontra Macau Black Bears. So ibig sabihin, ang mga players na available at hindi abala sa PBA Finals ay naroon na, nagpapawis at nagpapakita ng kanilang tunay na galing. At ang pinakamalaking pasabog dito Ka-Express ay ang kumpirmasyon ng pagbabalik ng ating paboritong future face ng Philippine basketball, walang iba kundi si Kevin Kembao. Matapos ang kanyang stint sa US kung saan siya suma sa ilalim ng matinding training at lumahok sa mga NBA tryouts para makakuha ng pwesto sa Summer League, diretsong sumalang si KQ sa practice ng Gilas. Ang kanyang presensya ay hindi lang nagbigay ng panibagong energy sa koponan, kundi nagpatunay din sa kanyang walang sawang dedikasyon para sa bandera ng Pilipinas. Ang video na nagpapakita kay KQ na kasama sa ensayo ay mabilis na nag-viral. Simbolo ng matinding pag-asa at pananabik ng mga fans para sa kanyang muling pagganap sa ating pambansang koponan. Ang kanyang pagiging versatile forward, ang kanyang kakayahang mag-ambag sa scoring, rebounding at playmaking, lahat ito ay critical assets na madadala niya sa Gilas. Ramdam na ramdam ang kagalakan ng coaching staff at ng kanyang mga kasamahan sa koponan sa kanyang muling pagdating. Kabilang sa mga nagpakitang Gilas sa ensayong ito na bumuo sa 11-man core ay sina Scottie Thompson, Japet Aguilar, Jamie Malonzo at Dwight Ramos, mga familiar faces na kilalang kilala sa kanilang dedikasyon. Kasama rin ang mga pambato natin mula sa international scene tulad ni Justin Brownlee at AJ Edo na nagpapatunay na ang kanilang karanasan sa labas ng bansa ay malaking tulong sa Gilas. Hindi rin pahuli ang mga bagong dagdag tulad ni RJ Ebarrientos at Roy Rosario na nagbibigay ng sariwang perspektibo at firepower sa opensa. Ang pagdating ni KQ ay nagkompleto ng kanilang pwersa, dagdag sa mga solidong players na naroroon. Ito ang mga pangalan na bumubuo sa kasalukuyang roster na agresibong nagsasanay at naghanda para sa kanilang laban kontra Macau. Ang bilis at chemistry ng grupo ang tinitingnan ngayon ni Coach Tim bilang pundasyon ng team. Bagamat masasabing strong ang 11 players na ito na kasalukuyang nag-ensayo, mahalagang linawin para sa atin na hindi pa ito ang kompletong 12-man roster na haharap sa FIBA Asia Cup. Meron pa rin tayong mga importanteng players na abala sa PBA Finals na inaasang sasama sa Gilas pagkatapos ng kanilang serye. Subalit ang pagkakabuo ng 11-man core na ito, na kasama na ang pagbabalik ni Kevin Kembao, ay isang malaking hakbang tungo sa pagbuo ng isang solidong pwersa. Hindi na masasabing hinahanap-hanap pa ang mga kasing bigat ni Fajardo, Perez at Oftana para magkaroon ng dekalidad na ensayo. Ang presensya ng 11 players na ito ay sapat na upang simulan ang pagbuo ng chemistry at taktika. Kaya naman, abangan ang susunod na kabanata sa Gilas, Pilipinas. At kung nagulantang tayo sa balitang kompleto na ang 11-man core ng Gilas, meron din tayong dapat tingnan.
ang mga puwang at katanungan sa lineup. Habang may mga dumarating, meron ding mga wala at ang kanilang pagkawala ay nagdudulot ng malalim na epekto sa strategy ni coach team para sa FIBA Asia Cup. Ang pinakamasakit sa lahat, ang kumpirmadong hindi nga makakalaro sa FIBA Asia Cup ang ating higanting pag-asa na si Kai Sotto. Ang balita tungkol sa kanyang ACL injury ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa bawat Pinoy. Ang kanyang 7'3" na tangkad, ang kanyang presensya sa ilalim ng ring at ang kanyang lumalalim na offensive game, lahat ng ito ay malaking kawalan para sa Gilas. Siya sana ang magsisilbing anchor sa depensa at isang scoring option sa offense. Ang kanyang injury ay nangangahulugan na si coach team ay kailangang mag-adjust ng husto sa kanyang sistema, particular na sa big man rotation. Sino ang magbubuhat ng responsibilidad sa rebounding at rim protection? Ito ang mga tanong na ngayon ay bumabagabag sa coaching staff at mga fans. Bagamat ang Gilas ay may mga mahuhusay na big men tulad ni Japet Aguilar, AJ Edo at Junmar Fajardo, iba pa rin ang epekto ng presensya ni Kai. Ang pagkawala niya ay nagbubukas ng pinto sa ibang players upang umangat, pero ito rin ay nagpapakita ng depth challenge para sa Gilas. Malalim ba talaga ang bench ng Gilas para punuan ang puwang na iniwan ni Kai? Ito ay isang kritikal na aspeto na patuloy na binabantayan. Pero hindi lang si Kai ang nawawala. Isang malaking katanungan din ang bumabalot sa presensya ng high-flying guard na si Renz Abando. Bagamat kumpirmadong bahagi siya ng Gilas pool, ayon sa mga pinakahuling ulat, hindi pa rin siya nagpapakita sa ensayo ng Gilas. Matatandaan na abala siya sa kanyang commitment sa strong group sa Jones Cup sa Taiwan. At ngayon natapos na ang kanyang kampanya doon. Ang tanong ay, kailan siya sasama sa Gilas? O mas seryoso pa, posible kayang hindi na siya kasama sa Final 12. Ang pagkawala ni Renz na kilala sa kanyang athleticism, depensa at kakayahang mag-score sa mabilis na atake ay malaking factor din sa overall chemistry at firepower ng Gilas. Ang kanyang energy at defensive intensity ay mahalaga sana, lalo na sa pagharap ng mga international opponents. Ang kanyang non-attendance sa mga critical na ensayo ay nagbibigay ng duda sa kanyang eligibility para sa final roster, lalo na kung limitado ang oras niya para makasama sa sistema ni coach team. Ang kanyang sitwasyon ay isang palaisipan na ngayon na pinag-uusapan ng lahat. Posible kayang ibang players ang mapipili sa kanyang posisyon dahil sa kawalan niya sa unang ensayo, ang pagkawala ni Kai Sotto at ang patuloy na pagkawala ni Renz sa Gilas practice ay naglalagay ng pressure sa coaching staff na buuin ang isang solidong roster para sa ating national team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.